And blessed Sunday po sa ating lahat. This is the second part of our worship na kung saan ay dapat po una ang Sunday School, pero ngayong 2026 ay binago natin. Kasi maraming hindi nakaka-attend kapag umaga. So, we opt na ilagay sa dulo. After ng service natin, we will go directly sa ating Sunday School. Last week po ay pinag-aralan natin yung prayer sa buhay ng isang Kristiyano. And today, we'll be studying now the centrality of God's Word. Katulad din ng preaching kanina, ang magiging focus po natin ay ang salita ng Diyos. Ang kakaibahan lang po nito, ito po ay teaching. Pag-aaral po ito. So, meron man itong mga malalalim na salita o mga theological and doctrinal references and ideas ay nawa, maintindihan po natin ito sa tulong po ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat na sa kalagitnaan ng magulong mundo ay meron kaming kapayapaan sa iyo. Salamat din sa pagkakataon na ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong mga salita. Nawa sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan po namin ito. Makita namin kung paano namin ito maisa sa pamuhay. Paglabas namin sa pintuan ng bahay-sambahang ito. Tulungan mo kami na bawat mananampalataya na nandito na mahalin ang iyong salita. Lalong-lalo na mahalin ikaw na nagsulat ng mga salitang ito. Maraming salamat, Panginoon. And for the 2026, we seek to obey your word. At mag-start po yan sa aming pang-araw-araw na pag-aaral at pagbabasa ng iyong mga salita. Maraming salamat po and we give you all the glory and the honor. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po ang ating series ngayon sa ating Sunday School, The Basics of the Christian Life. Katulad po ng introduction ko last week, pwedeng tingnan natin ito bilang parang simpleng parte lang yan ng buhay Kristiyano. No, but these basics are actually mahalaga. Very important sa buhay ng isang Kristiyano. Yung prayer, yung Word of God, kapag wala yan, malamang sa malamang, manghihina po tayo spiritually. Later, maintindihan ninyo kung bakit manghihina tayo spiritually. Kasi may idea na ang salita ng Diyos ay pagkain. Pagkain spiritual ng ating mga katawan. Ngayon, yung physical kasi natin, nakikita kung healthy ba o hindi. But the spiritual ay divine. Hindi mo yan makikita. Unless, ay talagang yung isang Kristiyano ay passionate in serving the Lord, in reading the Word, and in glorifying God sa kanyang buhay. So ngayon, dito, pag-uusapan natin, bakit ba sentro o bakit dapat maging sentro ng buhay ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos? At syempre, hindi lang salita ng Diyos, mismo yung Diyos. Kasi dito natin makikilala natin ang Diyos sa kanyang mga salita. So let's have the lesson objective ng ating pong pag-aaral, which is dapat church members will affirm Scripture or yung Bible as God's authoritative word. Mga kapatid, minsan nakakalungkot ng isang Kristiyano ay mas takot pa sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa sinabi ng Diyos. Iwasan po natin yon. We need to see God's word na mas may authority sa ating buhay. Minsan nga, katulad nga nun, takot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Pero minsan hindi na tayo natatakot sa kung ano ang sinabi ng Biblia at sinabi ng Diyos na nasa Biblia. Kaya dito, after ng lesson, nawa maintindihan natin na yung salita ng Diyos ay dapat merong authority sa ating buhay. Dapat dyan tayo nakatapak sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sa kung sinasabi na kung sino man na mga tao. Marami kasi ngayon nagsasabi na kapag daw hinulaan nila ay nagkakatotoo. At minsan mas takot pa ang tao doon sa mga ganong bagay. And yung salita ng Diyos ay nawawala ng authority sa kanilang buhay. Ano pa? Practice also yung faithful reading
and study. Pero hindi tayo magtatapos sa reading and study. Dapat yung pagsunod sa salita ng Diyos ay mangyari. Yang faithful reading and study, initial lang yan na action na meron tayo. Pero by the working of the Holy Spirit, by the grace of God, nawa itong ating mga binabasa, itong ating mga pinag-aaralan ay ma-i-apply din natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So yan yung dapat na makita nating mga Kristiyano. Unang-una, ang God's Word ay mayroong authority. Siya lang dapat ang mayroong authority sa ating buhay. Hindi salita ng kung sino man. At ikalawa, we must practice faithful reading and study of God's Word every day. And also, yung pagsunod natin dito ay dapat everyday din na nagagawa natin. Kung titignan po natin sa Bible, isa po ito sa mga illustration na nagpapakita ng isang masidhing pagnanasa na maintindihan o mabasa ang Biblia. Ito po yung mga Bereans. Kung kilala niyo po sila, sila po ay mga Jewish people na kung saan ay nag-preach sila Paul and then pinag-aaralan po talaga nila. Kung yung bang sinasabi nung preacher nila, si Apostle Paul at yung mga ibang apostles ay talagang nasa Biblia. Sabi po dyan, now these Jews, mga Bereans po yan, o Berean Jewish people, were more noble than those in Thessalonica. Sa Thessalonica kasi, ang nangyari, tinaboy nila sila Apostle Paul na nagpipreach ng gospel o ng scripture, ng word of God. Pero itong mga Berean Jews, they received the word of God with all eagerness, examining the scriptures daily. Araw-araw, to see if these things were so. Kunwari, nag-preach po dito. Yung mga Bereans, ang gagawin niyan, titignan nila, dala-dala nila yung Biblia nila, totoo ba ang sinasabi ng taong ito? That's the idea na mayroon po dito sa Acts 17:11. They are examining daily yung scripture. Totoo ba ang sinabi ni Apostle Paul? Totoo ba ang sinabi ni Brother Mark at ng mga iba kong pastor na tatayo sa pulpit na ito? Dapat maging ganun po tayo as Christians. We must understand na it is our duty also to study and read the Word of God. Hindi lang po yung nakatayo dito. Tandaan niyo po yan na hindi lang po pastor, hindi lang yung mga teachers, Bible teachers ang nag-aaral at nagbabasa. Dapat as Christians, ginagawa din po natin yan. Diyan natin makikilala ang Diyos. Katulad nga ng sabi ni Pastor Stephen kanina, baka marunong ka lang sa Biblia, pero hindi mo naman kilala yung Diyos na kung saan siya yung nagsasalita at nagsulat ng Biblia ito. Mahirap po yun na minsan nakikita natin ang ating paniniwala sa TikTok. Kasi pwedeng makinig lang tayo kung kani-kanino eh. Pero para sa ating sarili, hindi talaga natin pinag-aaralan. Hindi talaga natin ini-examine. And that is one encouragement sa atin ngayong 2026. Examine the scriptures daily. Kaya dapat maging sentro ng buhay natin ang salita ng Diyos. At kung hindi po magiging sentro ng buhay natin ang salita ng Diyos, wag po nating sasabihin na ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Malayo po yun. Hindi po yun magiging totoo. Dahil magkasama po yan. Yung relasyon natin sa Diyos, lumalago yan sa pamamagitan ng ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Doon natin mas nakikilala yung sumulat, which is ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Talong na po ako doon sa doctrinal teaching. Kasi dalawang party po ito. We have the doctrinal teaching and also we have the practical teaching. Sa practical, more on, sariling na po natin yan. Pwede na tayong may kanya-kanyang pananaw. Pero in the doctrinal sense, dito po, kukunin po natin yung theology na mayroon tayo. Number one, pag-uusapan po natin under the doctrines, ito pong the nature of Scripture. Unang-una, sabihin na po natin na itong Bible is the supreme authority sa ating pananampalataya, sa ating buhay, at lalong-lalo na saan? Sa salvation na meron tayo at sa pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos.
Number one, according po sa attributes na mayroon ng salita ng Diyos, ay ito po ay inspired. Pag sinabing inspired, the Holy Scripture is inspired by God, meaning it is God-breathed. Alam po natin na ang Biblia ay sinulat ng more than 40 authors. Pero, in their own historical context, in their own personality, sinulat nila ang Bible. Pero, ang banal na Espiritu ang nagtakda ng mga salitang ito. Ibig sabihin, ito pong pag sinabing inspired ang Bible, mismo na yung process ng pagsusulat ay ang Diyos ang may kagagawan. Siya ang nagsalita. Siya ang nagsulat mismo. Although, gumamit siya ng mga authors, pero yung mga salitang isinulat ng mga author na yon ay galing sa Diyos. Kaya nga po kinikilala natin na ang Bible ay salita ng Diyos. Through these authors, sinulat ng Panginoon yung love letter niya sa atin. Yung sulat niya sa atin. Paano tayo maliligtas? Nasa Bible. Paano tayo mamumuhay ng may kabanalan? Nasa Bible. At lahat po ng yan ay galing sa Diyos. Inspired. Ngayon, may issue kasi dito na the Catholics added some books na tinatawag nating apocrypha o yung apocryphal books. Meron po dyan yung Maccabees at marami pa, actually parang 4 na libro. So, 66 lang po ang libro na ating pinaniniwalaan. Hindi ko na isa-isahin, hindi ko na rin masyadong kabisado. Pero from Genesis to Revelation, 66 books. 27 New Testament, 39 ang Old Testament. Sa Old Testament, may dinagdagang mga Catholic. Ang tawag po doon ay apocryphal books. At tayo po, hindi tayo naniniwala na yun po ay inspired Word of God. Ibig sabihin, sinulat po yun during the silent years. Walang revelation ng Diyos. Walang inspiration ng Diyos during that time to write yung kanyang mga salita. So yung mga apocryphal books na yon ay hindi po inspired. Yun yung malinaw dapat sa atin. So lahat po, yung 66 books, it carries what? The authority. It carries divine authority mula sa Diyos. Kasi bakit? Tinuturing po natin sila na salita ng Diyos. It is inspired or God-breathed. Nagmula po yan sa Diyos. At kung may magdagdag at may magbawas, hindi po yun dapat pinapahintulutan. Kasi yung 66 books, hindi po yan tinakda ng mga konseho lamang. Yan po ay tinakda mismo ng Diyos at meron din pong tinatawag na yung idea ng yung tawag dito, kasali ang banal na espiritu sa pagsasabi na itong mga parte ng Biblia na ito ay talagang salita ng Diyos. So mamaya maintindihan po natin kung bakit po kasama ang banal na espiritu dito sa mga tinatawag nating inspired books of the Bible. Hindi lang po inspired o hindi lang mula mismo sa Diyos ang salita o ang Biblia. Ikalawa, it is also inerrant. Pag sinabing inerrant, hindi nagkakamali. Walang mali sa Biblia. Maaaring magkamali ang tao sa interpretation. Sinabi ng isang pastor ay ganyan ang interpretation, sinabi ng isa ganito ang interpretation. But in the whole counsel of God, the whole Bible is without error, inerrant. Kung magkakamali po ang Biblia, sinungaling ang Diyos. At hindi dapat tayo maniwala. Pero hindi po ganyan ang ating paniniwala. We understand that the scripture or the Bible is without error. Bakit? Yung Diyos na nagsalita o nagsulat nito ay ano? Truth. Siya yung God of truth. Truthful. Hindi siya nagsisinungaling. That's why we believe na the Bible does not mislead or deceive people. Kaya nga inerrant. Saan nagkakamali? Yung tao. In their own interpretation and their own understanding. Minsan kasi, sinasamahan na ng human intellect. Minsan mas matalino pa sa banal na espiritu na kung saan siya yung nagtuturo dapat sa atin. Minsan ginagamit ang human wisdom
human knowledge, human thinking. That's why nagkakaroon ng problema. Pero, in the general sense, hindi po nagkakamali ang Biblia. At kahit kailan, hindi po magkakamali yung mga inspired book o books of the Bible. Hindi lang siya nagkakamali, also, siya din po ay sufficient. Mga kapatid, marami ngayon na lumalaganap na may nanaginip, tapos ito daw yung revelation ng Diyos, may mga dreams at kung ano-ano pang mga prophecies. 3 days daw sila sa bundok, pagbaba nila, ito yung sinabi ng Diyos. Huwag po tayong maniwala. Alam niyo po kung bakit? Sapat na ang Biblia. At narito na ang lahat ng revelasyon ng Diyos. The Bible contains everything necessary for knowing God's will. Kumbaga, close canon na ito. Tapos na yung inspiration ng banal na Espiritu sa pagsusulat ng salita ng Diyos. Wala nang dapat idagdag. Yung dapat nating malaman sa ating salvation at yung pamumuhay na may kabanalan sa harap ng Diyos, tapos na po, nasa Biblia na lahat. Kaya kung meron man pong darating sa ating gitna na magsasabi na nanaginip ako, gantong sabi ng Diyos, bla 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 bla. Hindi rin ako niniwala dun sa heaven tourism. Kasi mahirap po na mapunta ka ng langit. And then nakita mo ang Diyos. Kasi doon nagdadagdag ka na naman ng bagong idea na wala naman sa Biblia. Once again, ulitin ko po, sufficient na. Kung ano yung nasa Bible, yun na po yun. Scripture alone. Diyan tayo nag-stand as the final authority of the church. Kung merong gulo ang church, saan pupunta? Biblia. Kasi nga, sapat na siya. Kung merong confusion sa ating mga doctrine, saan ang punta? Bible. Because sufficient na ito sa lahat ng ating pangangailangan bilang mananampalataya at bilang sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Ika-4, clear. Perspicuous. So huwag kayo masyadong ibig sabihin lang yan, malinaw ang Biblia. Although, katulad ng sinabi ni Pastor Stephen, may mga part na mahirap maintindihan. Pero naniniwala ako na sa tulong ng banal na Espiritu at sa pagtuturo niya at sa ating malalim na pag-aaral ng salita, naiintindihan natin ang mga bagay na ito. At dalawa po yung idea na gusto kong sabihin dito sa maliwanag ang salita ng Diyos. Una-una, may mga mahihirap talaga na parte ng Biblia. Pero alam ko na malinaw sa atin yung gospel. Kahit nga po, sabihin na natin, medyo bata pa, naiintindihan na po yan, yung gospel natin. And also, yung help ng Holy Spirit, yung illumination, nakakatulong din po yan as we study the Word of God. Nagiging malinaw sa atin yung mga hindi malinaw because of the help of the Holy Spirit. Ginagabayan niya tayo. Kaya nga po, pwede rin tayong manalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos na gabayan tayo ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral. Mga kapatid, hindi malabo ang Biblia. Minsan nga lamang, di ko alam, siguro baka wala tayong oras. Nagmamadali tayo, kaya minsan kahit nalilito ka pa doon sa passage, or hindi mo pa talaga naiintindihan, nababasa yung mga context, tandaan niyo po babasahin natin ng Biblia in its own context. Huwag mo nating ugaliin na kumuha lang ng isang verse and then i-interpret natin. Magkakamali po tayo. Basahin po natin ang Bible in its whole context. And then kung meron pong malabong Bible verse, saan po makikita ang interpretation niyan? Mula din po sa Biblia. Scripture interprets Scripture. Hindi po yan madaling gawin. Mahirap po yan. Kasi mayroon po yung mga, sabihin na nating, malalim na mga pag-aaral. Pero as Christians, katulad po ng sinasabi ko, the basic idea is, hindi po yan dahil marunong tayo ng mga technique na yon. Ang technique po na number 1 is what? Yung illumination of the Holy Spirit. Na yung banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin at nag-enable sa atin na maintindihan natin yung mga malalabong parte o mga mahirap maintindihan na parte ng Biblia. Katulad ng Revelation, di ba? Parang
Kasi pandaming nangyayari dun eh. So through the illumination of the Holy Spirit, yung paggabay niya sa atin, pagtulong niya sa atin, doon natin mas maiintindihan ng revelation. Kasi yan ang pinakamahirap na i-interpret para sa akin na part, bukod sa Romans at iba pang mga New Testament books. So ngayon nakita natin na ang salita ng Diyos, ang scripture ay inspired. Ito ay galing talaga sa Diyos, mula sa hininga ng Diyos, mula sa kanyang mga bibig. Hindi ito nagkakamali, it is inerrant, walang mali, it is also sufficient, sapat para sa ating buhay Kristiyano, at ito po ay malinaw. So, knowing those four truths, yung attributes ng Biblia, nawa ang maging sandigan natin ay ang salita ng Diyos. Mahirap mag-survive sa 2026 without the guidance of God through His Word. Yan po ang sasabihin ko sa inyo. Kung wala ang salita ng Diyos sa buhay natin, malamang kung saan na po tayo napunta. At salamat sa Diyos dahil tinatawag niya tayo na maniwala, mag-aral, at hindi lang maniwala at mag-aral sa salita ng Diyos, kundi sundin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ikalawang part po ng doctrinal teaching is the Scripture and the Holy Spirit. Medyo napasadahan ko na po. So the Spirit who inspired the Word. Sabihin na natin, parang siya yung nagdikta dun sa mga author na masulatin itong mga salitang ito. Also illumines believers. Siya din ang nagpapalinaw at nagpapaintindi sa atin o nagbibigay sa atin ng enablement to understand the Bible. Kaya po, mga kapatid, this is one of the classic encouragement sa mga Christians. Huwag nating asahan yung ating human intellect. Huwag tayong umasa na kung matalino tayo, ay madali nating maiintindihan ng Biblia. Hindi. Umasa tayo sa Diyos. Umasa tayo sa assistance, sa guidance, at sa illumination of the Holy Spirit. Palagi nating i-acknowledge na siya pa rin yung master teacher. Siya yung nagtuturo sa atin ng Biblia. Although, in some point, mayroon talaga tayong kakayanan, hindi naman mawawala po. Pero, the totality of our, kumbaga yung learning natin sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu po yan nagmumula, na kung saan nananahan sa atin. Kaya nga sabi ni Pastor, yung kingdom ng Diyos ay nasa atin. That's the indwelling of the Holy Spirit in other sense. So dahil nasa atin ang banal na Espiritu, kaya nga po tayo nakakapagbasa at naiintindihan ang salita ng Diyos. Marami po kasing may alam sa Biblia. Pero hindi talaga nila alam in a sense na may knowledge and may obedience sila dun sa nagsulat. Yun po ang kaibahan ng mga Kristiyano. Yung illumination, hindi lang ito ini-enable na mabasa natin at maintindihan yung salita, ini-enable din tayo ng banal na Espiritu na sumunod. Kasi nandun ng glory ng Panginoon. Doon natin mas mapapakita na we are glorifying God through what? Obedience to the Word of God. Alam niyo po, may idea po sa literature na kung sino nagsulat, siya yung nagdadala ng meaning. Kung si William Shakespeare ang nagsulat ng Romeo and Juliet, malamang sa malamang siya ang nakakaalam ng totoong meaning ng kanyang mga sinulat. Ganon din po ang salita ng Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit, sila ay sama-sama in unity, nag-inspired at sumulat nitong salita na ito, kaya sila yung mas nakakaalam. That's why we depend on the Holy Spirit when we study the Word of God. Malaki po ang epekto ng taong, ginagampan ng role ng Holy Spirit sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, encouragement po ulit, we depend on the Holy Spirit, on His guidance, on His leading, on studying the Scripture. Wag po sa mga, sabihin na natin, mga Bible commentaries,
sa mga sinabi ng mga ibang pastors or theologians. Ang pinakamagaling pa rin na teacher kahit anong mangyari ay ang banal na spirito. Walang tatalo. Ikatlo, dapat po kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ito po ay Christ-centered. Lilinawin ko po, hindi po every verse sa Bible ay may salitang Kristo. Pero, ito po yung malinaw. Lahat ng nasulat from Old Testament to New Testament points out to Christ. Nakaturo yan kay Kristo. Isa lang po ang main storyline ng Bible. The redemptive story of God's grace. At sino ang makikita mo within that redemption o yung pagliligtas? Ang nasa gitna niyan ay si Kristo. That's why, yung pagbabasa po ng Biblia, dapat nakafocus tayo from the prophets to the gospels to the epistles. The Bible ultimately points to Christ, dun sa kanyang ginawa, dun sa kanyang person, and also yung kanyang saving grace. At ulitin ko po, hindi man mention explicitly yung salita o yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat verses, pero in the unfolding of the story of redemption, makikita natin na yung fulfillment ay nakay Kristo. That's why, very, mahigpit ako, Christ-centered, Christological ang reading dapat natin. Also in the preaching, hindi dapat mawala yung essence or idea na si Kristo ang pinapatungkulan ng mga verses na ito. Yan po yung idea na mayroon dapat tayo when we are reading. Hindi lang tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na mag-aral at maintindihan yung salita, kundi dapat si Kristo ang nakikita natin behind every verses, which is the second person of the Trinity, God the Son, si Jesus Christ. Punta tayo sa practical teaching. Unang-una, why Christians must read the Bible? Napakasimple kahit po siguro kayo kaya nyo itong sagutin. Pero, Christians must read the Bible because it is God's primary means of revealing Himself and His will. Hindi nyo po makikilala ang Diyos unless isubsob nyo ang mukha nyo sa Biblia. Paano natin mas makikilala ang Diyos? Pag-aralan po natin yung sinabi niya. Through Scripture, through Bible, believers come to know Christ, lumalago sa pananampalataya, at mas nagiging guided sa pamumuhay ng may kabanalan. Without the Bible, hindi po natin ito maintindihan. Paano ka mamumuhay ng may kabanalan? Paano ka lalago sa pananampalataya? Paano makikilala si Kristo? Without reading the Bible, mahirap po yang maintindihan. In theology, meron pong dalawang revelation. We have the natural revelation and also we have the special revelation. Yung natural revelation, the heavens, the earth expresses the glory of God. Makikita natin na may Diyos because of creation. Pero in the special revelation, doon natin mababasa how to be saved. At sinong nagligtas? At anong kaligtasan meron tayo? At anong Diyos meron tayo? Kaya kinakailangan natin yung special revelation na saan natin makikita? Sa Biblia. Kaya everyday, dapat nagbabasa po tayo ng Bible. Bakit? Meron tayong relasyon sa Diyos. At dapat nakikilala natin ng Diyos as we go along sa ating relasyon sa Kanya. At hindi lang nakikilala, dapat masunod din natin yung Kanyang mga sinasabi. Kasi bakit? Anong number one goal? O hindi naman number one. One of the goal of Christian is to conform our image to the image of Christ. Kung hindi natin kilala si Kristo, paano tayo makakapamuhay na katulad o kawangis ng ating Panginoong Jesucristo? Mahirap po, di ba? That's why Christians must read the Bible. Bakit? Para ang ating pong buhay ay mas nakikita si Kristo kaysa yung ating mga sarili. At mas nakikilala natin ng Diyos na kung saan sinasabi natin na meron tayong relasyon.
Ikalawa, how to study Scripture faithfully. Ang number one po natin kailangan, humility. Ang isang taong humble, laging lalapit sa Panginoon. Laging gustong makausap ang Panginoon through prayer and God's Word. At hindi lang yan, paano faithfully tayo makakalapit o makakapag-aral ng salita ng Diyos? Dapat nandyan yung dependence natin sa banal na Espiritu. Uulit-ulitin ko mga kapatid, hindi po yan sa patalinuhan. We are not studying the Bible para mas maging matalino o may pakitang matalino tayo. No. It should be what? Dapat pinag-aaralan natin ito dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos at yun ang gusto ng Diyos at para din maipakita yung dependence natin sa Diyos at sa banal na Espiritu na nagtuturo sa atin during the teaching. Kumbaga, sabi nga parang dito na nakaangkla ang iyong buhay. Kaya that's why every day study Scripture faithfully. Lastly, hindi pa pala, Scripture as spiritual nourishment. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang physical na katawan natin ay kumakain. Siyempre, ang spiritual din ay kumakain. At ang pagkain po niyan ay ang salita ng Diyos. Kung meron lang akong spiritual eyeglasses, baka nakikita ko na kung gaano kataba o gaano kapayat yung inyong spiritual body. Pero wala po akong ganon. Ang nakakita niyan, siyempre, ang Panginoon. Pero this is the idea. Every day, kung hindi man tayo kumakain ng salita ng Diyos, ito kasi yung nagpapalakas sa atin sa ating spiritual na pangangatawan. Pwede kasing malakas ang ating physical, pero mahina ang ating katawan na spiritual. Kasi nga, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam natin na tinatawag nating means of grace itong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ordinary. Pero, in the spiritual sense, hindi siya ordinary. Bakit? Dito tayo lumalakas. Dito tayo kumakain. Kasi hindi lamang ito simpleng salita ng Diyos. Ito po ay pagkain ng ating spiritual na katawan. So, wag po kayo mag-diet spiritually. Sa physical, okay lang yan. Lalo na ako. Diba? Kailangan ko na talaga mag-diet. Medyo high blood na daw. Pero sa spiritual, ay kailangan hindi po tayo nagda-diet. Kahit po 3 times a day, 4 times a day kayo magbasa, God will be glorified. Pero dapat daily. According nga dun sa binasa nating una, mga Bereans ay daily ine-examine ng salita ng Diyos. So dapat maintindihan din natin na hindi lang ito about our, kumbaga, yung devotion sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagbabasa rin tayo ng salita ng Diyos dahil pagkain ito ng ating spiritual na katawan. Lastly, guarding against misinterpretation. Hindi ko alam kung ilang pastors ang umiikot dati sa inyo para magsalita. Pero the question is, did you examine kung meron silang mga misinterpretation? Magagawa niyo po yan through faithfully reading and studying the Scripture daily. Mahirap pong makasense o maka-perceive o makakita ng misinterpretation sa isang preacher kung hindi po kayo immerse o babad sa salita ng Diyos. Mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? We must guard this church against false teachings. Pag pinasok po tayo ng false teachings, the only way na pupuntahan natin, the only direction na pupuntahan natin is pababa, downfall. Because that is the downfall of most Christian churches. Pinasok sila ng false teachings, naniwala sa false teachings, isinapamuhay ang false teaching. Bakit? Hindi nagbabasa ng Biblia Kaya kung ano na lang ang sabihin ni pastor, tango ng tango. Amen ng amen. Pero, wala pala sa Bible. Sabi, i-claim nyo na magkakabahay kayo next year. Nag-amen lahat. Pero, wala naman sa Bible. I-claim nyo na magkakakotse kayong lahat. Ang hindi magkakotse after 5 years, hindi ligtas. May ganun ba?
So kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, yung mga ganong statement, very subtle, minsan abrupt, mabilis ang sinabi, nag-amen ng mga members. So yung mga misinterpretation, false teachings, papasok yan. Kung hindi nakaangkla ang buhay natin sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, we start the 2026 right. We pray hard and we kneel hard. We study hard. We read hard the Word of God. Yan dapat yung motto natin. Mananalangin ako sa Panginoon. Sasamahan ko pa yan ng masidhing pagbabasa ng kanyang mga salita. At hindi lang yon, susundin ko ito. Yan sana yung maging number 1 New Year's resolution natin. Saka na yung diet, hindi naman kasi natutuloy talaga yun eh. Saka na yung mga personal goals, mga gala goals. Sana spiritual goals muna tayo. Natanong niyo na po ba yan? Meron na po ba kayong goal para sa Panginoon this year? Tingin ko kung tatanungin ako, ito na yon. Faithfully makapanalangin. Faithfully makapag-aral at makapagbasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat for this teaching. Simple at hindi po ganoon kahaba. Pero alam namin at naintindihan namin na itong mga natutunan namin sa pag-aaral na ito ay dapat po naming sundin. Dapat po naming intindihin at dapat po naming isapamuhay. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na patuloy na gumagabay at gagabay sa amin saan man kami pumunta, saan man kami lumakad bilang mga Kristiyano. At salamat din sa banal na Espiritu na kung saan nagbibigay sa amin ng kalinawan at nagbibigay sa amin ng pag-intindi sa iyong mga salita. Salamat din sa aming Panginoong Jesucristo na palagi naming dapat nakikita sa bawat bersikulo ng iyong mga salita. At salamat sa iyo, Ama, kung saan ay talagang nagbigay ng mga salitang ito na everyday pwede naming basahin at mas makilala namin kung sino ka, kung anong gusto mong ipagawa sa amin, kung ano yung calling mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. And we give you all the glory and the honor in the name of Christ. Amen. So dito po, I think last part na ito, ay meron po tayong mga 4 na reflection questions. Siguro 2 to 3 minutes, basahin natin yung question, and then we ponder kung ano man po yung mga, we answer kung ano po yung hinihinging kasagutan ng mga questions na yan. So yung sagot ay sa atin na lang po. Pwede nyo rin pong picturean para mamaya kung hindi nyo po matapos ay sa bahay po natin magawa. So let's have 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes ay magwawakas na po tayo sa ating closing song. So may offering pa po pala. So as we reflect, ay later magkakaroon pa ng offering. So praise God and